Para sa iba pang detalye, kaugnay na Bagyong Botchoy, kapanayamin po natin ngayon si Ginoong Mario Palafox, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Palafox. Magandang gabi, Ma'am Mel. Meron po bang posibilidad pa na lumakas pa yung Bagyong Botchoy at maging, sabi nga, severe na, no, ha? Maging super typhoon pa? Ma'am Mel, inasahan natin within the next 24 hours ay posible po itong maging isang typhoon na category na bagyo. Tatama po ba yan sa kalupaan at kailan po inyo inaasahan yan, Mr. Palafox? Sa ngayon, Ma'am Mel, ay hindi naman natin inaasahan na tatama ito sa kalupaan. Ngunit binabantayan po natin ng maigi, baka po kumbaga tumuloy yung kanyang patakbo na pa west-northwest at pwede pong tumama po sa kalupaan. Aha. Pero ano po yung mga lugar na direktang maapektuhan ng Bagyong Botchoy, Mr. Palafox? Ma'am, sa ngayon, hindi po natin inaasahan na tatama ito. Ngunit lalapit po ito sa bandang Northern Luzon at dahil po medyo may kalawakan din po yung kanyang diametro, ay maaaring pong makaranas ng mga pagulan ay mga nasa silangang bahagi po ng Luzon. Maraming lugar po sa Luzon, kabilang na Metro Manila, inuulan, hindi po ba? Bunsod daw ng hanging habagat. Pag po ba lumapit yung bagyong yan sa bansa, lalong lalakas pa ang habagat at titindi rin ang pag-ulan, Mang Mario? Opo, inaasahan po natin na pag ito'y lumapit dito sa may bandang silangan po ng Luzon, ay kanya pong pag-ibayuhin ang ating hanging habagat at ito'y magpapaulan nga po dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Mga anong araw po yung tansya ninyo dyan, Mang Mario? Mga Sabado po, weekend po, inaasahan natin na maulan po tayo dito sa Metro Manila. Hanggang kailan po naman inaasang mananatili yan sa Philippine Area of Responsibility? Inaasahan po natin na kung magpapatuloy po ang kanyang pagkilos, ay sa Martes po ay inaasahan natin na ito'y makakalabas na po ng ating Area of Responsibility. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Mario Palafox, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa.